Welcome back to Business of Politics. We're talking to Walter Buenavista of Sharm el-Sheikh. Walter, very interesting story. So, we were talking about yung pandemic. Nakabalik ka na ba ng pre-pandemic level? So, sa bagay, you said you from 600 plus stores, naging 700 kasi maraming ang pwesto kang kinuha na bakante. Tama ba yan? Or how's business ngayon? Ang ganda ng feeling ko mas maganda economy ngayon kaysa Before? kaysa siguro last 3 years from 2020 Okay. siguro ganun. Pero hindi ko masabi kung kung ano ba yung 2019 sa sa 2023 kasi parang tagal na tagal na, di ba? Parang feeling ko nga parang ngayon pa lang yung parang nung pandemic, parang ang haba ng di ba? Ang haba ng panahon, ganun. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero ngayon, parang sobrang ganda ng economy. Siguro dahil din sa ng government na maraming investor na kinukuha. Ganun. Meron pa bang ibang pwedeng gawin yung government na para mas mapadelay yung nyo? Yung mga plano ng katulad mo na talagang gusto lang magnegosyo, tsaka kung medyo patok naman expand ng mabilis. Matingin mo? Siguro mas maganda meron silang mga project about mas paramihin pa nila yung project ng pagtuturo kung paano mag-business. Ganun. Kasi mas maganda kung mas maraming kaalaman. Businessman yung mga Pilipino, ganun. Mas maraming MSMEs. Ano yung mga sa tingin mo yung pinaka-importanting lesson na alam mo na ngayon na sana alam mo nung 2015 yung nagsisimula ka pa lang talagang makatulong sa ano ba mga realizations mo niyan na realizations ko siguro yung yung mga food process ganun. Okay. Kasi dati sobrang yung pag-yield ng mga ng mga hindi kami marunong ganun. Kaya so may mga wastage ka ganun. Ang daming losses ganun. Tapos ayun siguro kasi ngayon kaya na naming mag-demand sa suppliers siguro na may leverage ka na. May leverage ako kasi marami nga ako mag-order siguro. Hindi katulad dati na alam mo yun, parang hindi ka pwedeng tumawad. Dahil konti lang yung quantity mo, wala ka pang say. Tapos siguro ayun, yung best practices na alam ko na ngayon, hindi ko pa alam dati. Ngayon, parang pagtatawanan mo na lang yung yung mga pagkakamali mo May dati. naisip ka ba dati na parang pinagtatawanan mo na lang siguro ngayon dahil nagkamali ka niya, but at the time medyo siguro concerned ka o nainis ka or something na may mga gano'n, may mga instances ka ba naisip ngayon? Madami talaga kasi nga ayun nagsimula kasi kami ng alam mo yun na wala kang experience gano'n. Pag may sinabi silang terminology, parang isa-search mo pa, ano pa ba yun? Ano ba yun? Tapos yung pag na-search mo, mali pa, di ba? Parang, ayun. So, paano nagbago ang buhay mo ngayon? How are you going about your day? Ano bang routine mo ngayon? Anong bago ngayon compared to dati? Because I know, because I also come from a family business, talagang pag sa'yo lahat, di ba, 7 days a week ka na. Siguro noon, parang mabilis uminit ulo mo, ganon. Ma-high blood ka, ganon. Pagka ikaw lagi yung gumagawa. Tapos, ngayon, pagka, parang nabuo mo na yung system, tatakbo na siya mag-isa kahit wala ka. Ayun, I can do so much more, ganon. Hindi katulad dati na nakapako ka sa ilang branches lang, parang, di ba? Iniikutan mo ba yun lahat or before ganun. Before ganun. Pero ayun nga, pag once na sabi nga na sa libro ni sa payo ni Injap Sia na kailangan within 5 years tatakbo yung mag-isa yung business mo. Pag kung hindi, yun lang at yun yung gagawin mo habang buhay. Parang paano yung dynamic nyo ng wife mo? How involved is she? Ano yung working relationship nyo? Naiinis pa ba siya sa'yo paminsan-minsan? Hindi naman siguro maalis yun. Pero kumbaga... Part na ng relationship part na yun. Pero mas matured na kami ngayon. Na kasi dati kasi parang mga petty things. Parang kumbaga, di ba?
tawag dito, magdi-discuss pa kayo. Ngayon, parang mas mabilis na kayong magkaintindihan, ganon. Kasi napagdaanan nyo na yun, ano? Saka siguro, immature pa kami nung una. Yeah. Hindi, kasi pag habang lumalaki siguro yung business, mas mas nagkakaroon ka ng knowledge, nagkakaroon ka ng maturity, nagkakaroon ka ng confidence. Yeah. Yung parang, hindi lang money yung nagigain, experience din, ganon. How do you preserve yung work-life balance mo? Kasi, like, parang nahirapan ako i-imagine yung situation mo kasi yung wife ko minsan mainis sa akin pag negosyo pinag-uusapan namin. Maikli daw ang pasensya ko. But how do you preserve yung relationship niya? Meron ba kayong parang date night, ganyan or something? Or how do you do to preserve yung that part of your relationship? Nagta-travel kami lagi. Okay. Basta nakaset na yung May time alone kayo? Oo, nagta-travel kami. Siguro naka 45 countries na kami. Wow. Nag-start kami noon 2019. Wow. Dati kahit Tagaytay lang parang gusto ko pa umuwi agad kasi gusto mo balikan yung negosyo? Wala doon yung yung mind ko. Parang naiinis ako. Hindi mo ma-enjoy. Naiinis ako dati pag nag-aaya siya ng ng mga ganon. Parang sa akin, okay lang mall kasi ang bilis makauwi, ganon. O kaya may pwesto kami doon sa mall na yon, okay lang na pumunta doon. Sabayan mong trabaho. Pero yun pala, mas marami pang may offer yung life sa atin. Yeah. Hindi lang puro trabaho, ganun. Yeah. With your success, meron ba kayo na pag-iisipan na iba pang negosyo? I mean, what's your dream for Shawarma Shack? Ano ba tingin mo yung ultimate vision mo dyan? Tsaka ano pa yung iba pa mang gustong gawin? Ultimate siguro mapa-international namin yung Shawarma Shack. Magkaroon kami ng master franchisee sa bawat bansa. Saka siguro gusto rin namin real estate. Ayun. So talagang sinusundan mo yung yapak ni Injap na magiging ka rin ba isa sa mga youngest billionaires na ng Pilipinas? Tinatingin mo? Nasa pangarap mo ba yun? Pangarap din po, pero syempre hindi natin alam kung ano yung future, pero ayun nga, naniniwala ako ngayon sa law of attraction dahil na-experience ko yun siguro mas iisipin ko or masasabihin ko sa sarili ko na yun yung gusto kong ma-achieve, ganun. So ano pa yung mga pinag-iisipan yung mga opportunities? Meron ka ba titignan? Talagang nakafocus ka lang sa Shawarma Shack? We already have a new brand. Okay. It's what you call Ongpin Fried Siopaw. Okay. Ang product namin doon fried siopaw, fried wonton, saka fried xiaolongbao. Okay. Ayun, na-secure na kami ng spaces sa malls. Okay. Tapos itatayo na lang din namin. Paano nagsimula yung idea? Parang yung mga idea ko sa food. Ano yan nung mga nag-aaral pa ako, yan kasi yung mga gusto kong nun kinakain. Kasi nung nag-aaral ako sa San Sebastian, pagka free time, naglalakad ako sa maghanap ako ng makakainan. Nakita ko yan doon sa sa may Along Recto. Malapit sa may avenida. Sabi ko, sarap naman ito. Parang pinuntahan pa nga namin yun ng wife ko dati. Nung naghahanap kami ng maifa-franchise, kung pwede ba siyang ma-franchise. I see. Ayun, ayaw nila mag-franchise. Ngayon, siguro lumawak na rin yung connection ko sa food industry. Parang kaya ko na gumawa ng product. Kahit anong product na gusto namin gawin, kaya na namin. Tapos, i-conceptualize na lang namin. Yan. So, bukod doon, meron pa bang iba kayong, you said you wanted to go to real estate. Paano bang naisip mo doon? Magde-develop ka rin or para mag-invest mo na? Kasi marami akong friends na sa basketball na meron kasi kaming savior group. Okay. Mga Filipino-Chinese yung nandun. Kasi yun yung mga business nila, ganon, sa construction. Ngayon, siguro nakaipon na rin ako ng ibang several lots, di ko pa tinatayuan. Kasi yung iba parang ang layo parang nalulungkot ako na tirahan. Parang kasi sanay ako na nandito sa city, ganon.
ayun siguro, baka i-build and sell. Hindi ko pa masabi kung ano. Ayun, siguro natuto rin ng kahit papano sa construction dahil sa pagtatayo ng mga stores, ganun. Right. May idea na. Ano yung ipinapayo mo sa mga friends mo or sa mga ibang nakikilala mo na who might approach you? Hoy, paano ba maging negosyante? Ano ba yung mga advice mo sa kanila na? I-try mo, tapos start ka, tapos learn na lang pagkatapos. Learn after. Ayun, saka siguro, dapat obsessed ka din. Pagka hindi ka obsessed, di ka matututo. Ganun. Pagka wala kang experience, you need to be obsessed dun sa itatayo mong business. Paano anong tingin mo dun sa mga, yung iba gustong mag-MBA pa nga, hindi lang college degree, but mag-master's degree pa to start the business? Or looking back, parang mas maigi yung talagang just do it. Ano ba tingin mo? Ayun, siguro ganun ako eh. Gagawin ko na lang, ganun. Tapos siguro gagawin mo, gagalingan mo, tsatsagain mo. Ayun, yun yung yun siguro yung principles ko. Oo. Pero yung sinasabi mo niya na parang sort of like talagang lakas ng loob lang na parang tanggap mo kung mag-fail tapos mag-start na lang ulit. Meron, dahil nanggaling ba yun sa family support mo, sa parents mo na parang kumbaga hindi ka naman pababayaan ng family kahit papaano or talagang sa sarili mo lang yun na tiwala na? Hindi, ayun, parang sa amin kasi, sa family namin, parang may kanya-kanya, parang gano'n. Okay. Parang, ayun. Pababayaan ka na, Nung nag-start ako, parang wala naman ako support sa family ko. Ganon din yung wife ko, wala din naman siyang support sa family niya. Kasi nga siguro, madami sila magkakapatid. Oo. Yung mother niya, wala na. Oo. Yung father niya, may bago ng family, gano'n. Oo. Kaya, ayun, in short, yung wife ko, siya lang yung walang nakuhang mana, parang gano'n. Oo. So, Walter, it's been fascinating to talk to you, Nano, and I wish you continued success. At again, thanks for your time. But before we go, baka gusto mo mag-iwan ng brief message sa audience natin? Message ko sa mga audience na gustong mag-business, ayun, mag-start lang kayo, tapos ayun, saka nyo na lang, tapos aralin nyo pagka nakapag-start na gano'n, ayun, just do it, ganun. Sarili nyo lang yung makakapigil sa inyo. Alright, Walter, I think we'll be watching your career with keen interest. Again, thank you for your time. Thank you also to our viewers watching this program. And thank you to those watching this program on the replay. Thank you to Pastor Apollo Kibuloy for making this program possible. This is Business and Politics. I'm Dante Klingang, and I will see you next week.